Mic test. Mic test. Sound test. Sound, sound test. Okay. Magandang umaga po sa bawat isa. Greetings in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ipagpapatuloy po natin ngayon ang ating topic na holiness. This is part 3 ng ating pag-aaral sa holiness. So yung mga hindi po nakapakinig nung part 1 saka part 2, I invite you to attend na lang yung seminar. Anyway, let's read on. Sa 1 Corinthians, ulitin natin yung scripture reading natin kanina, chapter 1, verses 26 to 31. For consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble. But God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. Sa Tagalog, masdan ninyo ang inyong pagkakatawag. And here you will notice immediately na yung word na pagkakatawag o yung called to holiness. So, itong binabasa natin dito, makikita natin dito yung pagkakatawag ng Panginoon sa atin into holiness. Mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos. Ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon, wala tayong may pagmamalaki. Ang ating pagmamalaki ay ang sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na kailangan kasi ako, may nagawa kasi ako mabuti, ganito, na para bang, ang sabi ng Panginoon dito hindi nga kayo karapat-dapat, sinasabi niya rito, ngunit kayo ay tinawag ng Panginoon upang ipakita niya ang kanyang kaluwalhatian. Ganun po ang pagkakatawag natin sa kabanalan. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Kaya walang pagmamalaki yung mga tinawag ng Diyos at wala rin pwedeng ipagmalaki ang sanlibutan sa mata ng Diyos. Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Diyos. Dadapwat sa Kanya, kayo ay nangay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos, katwiran at kabanalan at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang pagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Ang ganda po, na wala tayong sariling kakayahan, wala anumang bagay na mayroon sa atin. Kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, it's biyaya lang talaga ng Panginoon. Habag lang ng Panginoon ang pagkakatawag niya sa atin. Hindi natin pwedeng kailanman ipagmalaki mula ngayon hanggang sa pagharap natin sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na, oy, kaya ako narito dahil kailangan mo ako. May katangian ako na kailangan mo. May katangian ako na kaya kong iligtas ang sarili ko. O may katangian ako na pumunta sa harap mo. Wala po. It's only by the mediation of Christ, sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesus, tayo ay nakakalapit sa presensya ng Panginoon. Mula ngayon hanggang sa darating na kaganapan na gagawin niya sa atin. Kaya nga kay Kristo Jesus, siyang ating naging kabanalan. Kung tingnan niyo pong maigi dito sa verse 30, sabi rito, by His doing, you are in Christ Jesus.
So it's by the works of Christ. Siya ang nag-initiate, siya ang lahat, siya nagbigay ng requirements, siya lahat ng nagbigay ng lahat ng bagay na ating kakailanganin upang lumakad tayo doon sa kanyang kautusan, sa kanyang command word na sinabi niya sa atin, be holy, for I am holy. So by His doing, it's not our doing, none of our doing, none of the doings of man. Okay? You are in Christ Jesus who became to us. He became to us. Wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. He became to us. Ano po ibig sabihin nung He became to us? Kayo ay nangasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan. So ibig sabihin pala, in our place, si Christ ang ating naging wisdom. Siya ang ating naging righteousness at siya ang ating naging sanctification o kabanalan. Kaya nga, before the throne of God, before the court of God, sa harap ng korte ng Diyos, wala tayong maiharap sa Diyos, hindi tayo karapat-dapat. Ang ma-deserve natin ay wrath of God. Ngunit kay Kristo Jesus, ginawa siya ay ginawang ating kabanalan. Tayo ay natubos, napatawad sa ating mga kasalanan. Siya ang ating naging katwiran, siya ang ating naging karunungan, siya ang ating naging kabanalan. So yun ang pagkakatawag ng Diyos sa atin nang tinawag tayo na be holy as I am holy. Dito sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon at ang si Jesus ang siyang ating naging kabanalan, we will focus dito sa topic na ito, sanctification o kabanalan. Hindi po ito walang kabuluhan na pwedeng ipagpawalang bahala. And we will see that in the Scriptures later on. Kaya sabi rito, let him who boast, boast in the Lord. Ang ating pagmamalaki, ang ating ipagmamayabang ay ang sa Panginoon lang. Sa ating pamumuhay ngayon dito ng mga Kristiyano na tinawag ng Panginoon, ano ba ang ating pinagmamayabang? You know what is the isa pa na meaning niyan? Ano ba ang meaning at purpose ng meron sa iyo? Ano ba yung goal mo? Yun ang pinagmamayabang natin eh. 'Di ba tinatanong natin, sinasabi natin kung minsan, sabi natin, basta nagawa ako na, nagampanan ko na yung obligasyon ko sa aking pamilya, napag-aral ko ng aking mga anak, masaya na akong mamamatay. Yun ang ating goal o kayabangan kasama sa ating pagmamalaki. Yung ma-accomplish natin yung purpose natin, na akala natin yun ang pinaka-purpose natin dito. Pero ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon ay sabi niya, tinawag ko kayo upang maging akin. No? Maging akin. So tayo ay tinawag na sa kabanalan, ibig sabihin po sa ibang salita, inihiwalay tayo para sa Kanya. We are separated for God. Inihiwalay tayo mula sa ating dating lumang pagkatao at sa mundong ito, inihiwalay tayo para sa Diyos. Okay? At yung kabanalan sa atin na ginagawa ng Panginoon sa atin is that tayo ay maging devoted, hiwalay, devoted, dedicated. May dedikasyon sa Diyos kasama ang action ng pagsunod yung dedication na yon. Kaya nga sa Ten Commandments, kung makita nyo, ano po ang greatest commandment? Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your might. Hindi po lalayo yung topic o doktrina ng kabanalan doon sa kautusan ng Diyos na sinabi niya na ako lang ang Diyos mo. Hear, O Israel, the Lord your God is one. Ang ibig pong sabihin nung one, ang elaboration niya ganito. Hear, O Israel, the Lord your God is one. Fully dedicated ka lang sa Kanya as one. Wala nang iba pang dedication. Katulad ng mag-asawa, na-cover natin last meeting, na yung sa marriage, ang holiness sa marriage is that the husband and the wife fully dedicated sila, separated sila for each other, para sa kanila lang.
So when God says, nung tinanong ang Panginoong Hesus, what is the greatest commandment of all? Ang sabi ng Panginoong Hesus, Hear, O Israel, the Lord your God is one. At ang elaboration nung one na yun is not talking about the number. Ang elaboration nung one na yun is, and you shall love the Lord your God with all of your heart. None a part of your heart ang pwede mong mahalin because it's all for one. Para sa Kanya lang, separated for God. Ang puso na iyan, na nililikha ng Diyos sa pagkakatawag sa akin. Okay? Nais kong isingit lang ito for the sake ng mga nagtuturo at saka yung mga, especially sa mga nagtuturo sa young people, baka makakatulong sa inyo ito. No? Meron po tayong tinatawag na mga catechisms ang catechism po, yung mga pagtuturo po yan ng mga doktrina na in a summarized form. Okay? At sa Christianity po, yung mga ninuno natin sa pananampalataya, noong 1600s po, naisip na nila yung talagang they put a lot of effort doon sa tinatawag na Christian Catechism. May ang ikokot lang natin na catechism dito, yung Westminster Catechism. So, ang catechism po is summary or exposition of doctrine. Okay? As early as 1600s, ginawa na yan. Pero ngayon, maraming churches ang halos hindi nila alam kung ano ang catechism na to. Hindi nila nakikita yung halaga na noong pala talaga nag-spend ng effort at time yung mga magtuturo sa church at kinakailangan itong catechism na to. So that was in mga 1600s, ginawa na yung catechism na yan. Ang catechism po, it is a summary of doctrine ng Christian, yung mga doktrina ng Kristiyano, na kung saan it consists of, okay? Yung meron tayong tinatawag na larger catechism at merong shorter catechism. Malaking effort ang inuukol ng mga ninuno natin sa pananampalataya diyan. So, it consists of question and an answer. Example po, itong question na to. What is the Word of God? For example, question. Ang sagot, the Holy Scriptures. Tapos itong catechism na to, meron po siyang reference na mga cross-references na mga scripture. So makikita nyo, halimbawa, 1, dito sabi niya rito, 1, cross-reference 1, ito, Romans 11:36. What is the chief end of men, for example? Man's chief end is to glorify God. Ang scripture reference niya, 1. So yun yung ginagamit sa pagtuturo. Siningit ko lang ito kasi related dito may question dito in relation to holiness or sanctification. So hindi ko na ipapakita ang kabuuan ng questions dito sa shorter catechism sa larger catechism. Dito sa shorter catechism, it consists of 107 questions. Importante na mga questions at sasagutin ng mga estudyante yun. Mga elementary pa lang, mag-high school, ganun. Sasagutin nila sa edad na yun. Sasagutin nila, yan ang practice nila sa pagtuturo. Sa larger catechism naman, it consists of about 190 plus questions and answers. And it consists sa larger catechism, it consists of about more than 1,000 biblical verses na references nito. Kung bakit napunta diyan yung sagot na yan, due to ito yung mga biblical references niya. Okay? Ngayon, dun sa shorter catechism, may question number 35. Question number 35. And encourage you, yung mga nagtuturo, yung mga teachers, yung mga naglilid sa young people, even lahat, it's very important, napaka beneficial na maano nyo yan. Libre lang naman yan sa internet. Okay? Madaling mabasa yan sa internet. Question number 35, what is sanctification? What is holiness? The answer is, ito, question, answer. Sanctification is the work of God's free grace. Amen? Whereby we are renewed in the whole man after the image of God. So yung kabanalan pala, tayo ay kaloob ito ng Diyos, biyaya ito ng Diyos. Kasama ito sa kaligtasan na kaloob ng Diyos. Ang ginagawa nito, nagtatrabaho ito sa atin
to be renewed in the whole man after the image of God. At upang tayo ay dalangin ng Diyos sa atin ang larawan ng Diyos in holiness. And are enabled, yan, enabled, no? More and more. So yung strength, yung power of God's creation, nung image of Christ sa atin, no? We are enabled more and more to die unto sin. Yung mamatay sa kasalanan, makikita nyo yan sa 1 Peter chapter 1, 13-16, and live to righteousness. So yung student, pag tinanong yan, question 35, alam niya yung isasagot niya at i-quote niya, titingnan niya pa yung mga cross-references. Napakaganda, no? So yun din ang kaya natin, kahit pala nung 16th century, ay talagang talagang major yan na doctrine na kinakailangan mapag-aralan kahit na bata pa lang yung mga Kristiyano. Kasi sa catechism nga nila yan, sa mga schools. Okay? So, atin pong natalakay yung ilang points dito nung nakaraang dalawang Sunday, walking in holiness, ano? Doon sa mga references natin, doon nakita natin ang holiness o ang kabanalan, it is mandatory for us all. Mandatory commandment yun ng Panginoon. It is a separation to the life God requires of His people. The way of holiness means to sanctification is God's law or God's law word. Sabi ng Panginoon dito, you shall keep my statutes to do them. Keeping the law or God's word is the way to holiness. Not man-made routines of spiritual devotion or exercises. Okay? Yung holiness po ay hindi po limited lang para sa mga pastor o sa mga worker o sa mga elders ng church. Hindi po limited para po sa lahat. And it is not a man-made routine. Hindi pwede na yung tao, ang routine ng religious routine natin. Hindi yung nag-MC ka, Bible study ka, nag-prayer ka, hindi po yun ang holiness. Okay? Hindi spiritual devotion or exercises. I am the Lord who sets you apart and makes you holy. Kasi ang akalam lang natin noon, ang holiness yung halimbawa katulad ng pagkaalam natin noon, yung madre nagkulong sa kumbento, yung pari nagkulong sa kumbento ng pari o sa seminaryo o saan, and then nakaganon at nakadamit na hindi madapuan ng langaw, akala natin yun ang holiness. Yun talaga alam ko sa holiness noon. O yung ermitanyo, sa iba naman ang holiness nila, yung ermitanyo nagtago sa kuweba, sa bundok para hindi madapuan ng internet. Baka marumihan ng internet. Kaya walang internet doon. Ewan ko kung makarating na doon ang Polaris sa bundok. So it's not man-made routine or spiritual devotion or exercises. That's very important to understand. Sabi ni Lord, I am the Lord who sets you apart and makes you holy. Wow, siya mismo. Kaya nga, wala tayong, tingnan natin kung sino tayo, isipin niyo yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Not many of you are wise. Sabi niya, hindi kayo kilalang mga tao, pero tinawag kayo ng Panginoon. No? Huwag niyo sanang baliwalain yung pagkakatawag na yan. Tingnan natin maigi. No holiness is possible in terms of man's way or man's terms, only by means of God's law, by God's word. So yun yung parang recap natin sa mga ilang points. No? So, na-discuss natin na He chose us to be His. Pinili niya tayo upang maging Kanya. I want you to meditate on that. No? And then, natakil natin yung holiness. An example lang, introduction, holiness in marriage. And now, yung topic natin sa part 3 is, out of the world, sent in the world, but not of the world. At dito, hindi ko na i-type dito, hindi ko na isulat dito, is holiness in the body of Christ. Meron tayong holiness in marriage. Meron tayong holiness in the body of Christ. Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. So then, you are no longer strangers and aliens. Hindi na kayo strangers sa Panginoon. You are now fellow citizens with the saints, with the holy ones, and are of God's household.
So yung mga saints, yung mga tinawag ng Panginoon, yung mga santo, okay? Kailan lang sino yung ginawang santo? Dahil yung bata na ang galing niya sa video games. Nakita niyo sa Facebook yun? Ginawa siyang santo dahil, ewan ko ano yung milagro nung nangyari. Ginawa siyang santo sa Roman Catholic. Pero dito, yung mga saints, yung mga tinawag ng Panginoon, lahat po ng tinawag ng Panginoon ay mga santo. Nawawala na yan sa lengguwahe natin eh. Okay? You are of God's household. Kasama kayo sa, anong household sa Tagalog? Sambahayan ng Diyos. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole building being fitted together is growing into a what? A holy temple. So kung ang ICC ay hindi po yan nag-grow sa holiness, then there's a problem. Amen? Kasama lang tayo, hindi tayo yung body of Christ. Kasama tayo doon sa body of Christ. Okay? At bilang kasama doon sa body of Christ, and Christ is the head, as sabi rito, cornerstone siya dito, sa ibang bahagi ng Bible, Christ is the head. Hindi po si Brother Rick o yung pastor ang head. Amen? Sometimes, mahilig tayong gayahin yung parang sa politiko. Kung may mga, headed by so and so. The church is not headed by Brother Rick. It is headed by Christ Jesus. Amen? In whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord. I want you to understand that. You must be conscious of that, Christians. Okay? It is growing into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Sipin nyo, ganun tayo pinapalaki ng Panginoon yung pagkakatawag niya sa atin to be a dwelling of God in the Spirit, growing as a holy temple of God. Kaya nga sabi niya rito sa verse 16, do you not know that you are a holy temple of God? 1 Corinthians 3:16-17 ka ako sana. Do you not know that you are a temple of God and the Spirit of God dwells in you? Sabi natin, pag tuwing Sunday, nag-gather tayo, sabi natin, we come into thy presence, Lord. And it is God himself who comes and dwells in the midst of his people. Amen? It is a holy temple. It's a holy temple of God. At sabi niya rito, verse 17, however, ito yung sinabi ko kanina, huwag natin baliwalain o maliitin ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Huwag natin baliwalain o maliitin yung doktrina ng sanctification or ng holiness o ng kabanalan sa iglesia. Ito ay doktrina ng Panginoon. If any man destroys the temple of God, if any man destroys the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, and that is what you are. This is a warning. A very strong warning. At kung meron kayong time, pag gusto nyo pag-aralan yan, you can read on, sample niyan is yung sino yung dalawang anak ni Eli? Si Abihu and Hophni? Phinehas and Othni? Tingnan nyo kung paano nila nabastos yung holiness ng Panginoon na kung saan talagang pinatay sila ng Panginoon. Yung wicked, yung paglapastangan nila kasi talagang kitang-kita mo doon. Kaya sabi niya, and hindi yun nawala, warning pa rin yun sa New Testament. Ulitin natin, you are the temple of God, the Spirit of God dwells in you. If any man destroys the temple of God, God will destroy him. It's not the building. God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is
what you are. Ang tanong nyo siguro, wow, paano ba natin na-destroy yung temple ng Panginoon? Pag nilalapastangan yung pagkakatawag sa atin ng holiness ng Panginoon. And it's not a small matter. Okay, basahin natin. 1 Corinthians 11:23-34. Today, we are about to receive yung Holy Supper, the breaking of the bread today. Amen? Sabi rito, 1 Corinthians 11:23-34. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, he took the cup also after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Even yung ginagawa natin na sacrament na yan, even that, kahit na sinasabi nating symbol lang yan, is holy, is holiness unto the Lord. Okay, basahin natin. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Ang ibig sabihin, when you do that, you proclaim yung meaning ng Lord's death, the Lord's sacrifice. At makikita natin yan mamaya. Until He comes. Ibig sabihin, ipamuhay ninyo. Yung kabuluhan, yung meaning, ipamuhay nyo yung gawa ng Panginoong Yesus on the cross of Calvary. You proclaim the Lord's death until He comes. He is risen, so He comes. And then, sabi rito, therefore, verse 27, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner, in an unholy way, kapag unholy yung pagtrato mo, dan sa ginagawang yan sa Panginoon, you shall be, sabi rito, shall be guilty of the body and blood of the Lord. Nabasa niyo po? Nawawala na yung holiness sa atin sa Panginoon. Symbol lang, practice lang, seremonyas lang. Sabi rito, if you do it in an unworthy manner, you shall be guilty of the body and the blood of the Lord. At tingnan natin kung ano yung unworthy manner na yan. But a man must examine himself. In so doing, he is to eat of the bread and drink of the cup. So we have to examine that, and that we will do it today. Bago yung breaking of the bread. We must examine ourselves. And in so doing, he is to eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks judgment to himself. If he does not judge the body rightly. Ano to? The body. The body of the Lord. Pupuntahan natin yan. For this reason, many among you are weak, sick, and a number died. Yung paglapastangan sa holiness pala ng Panginoon. Laki ng awa ng Panginoon at patience niya sa atin. Ito yung judgment ng Panginoon. No? Tuloy natin sa 31 hanggang 34. But if we judge ourselves rightly, we would not be judged. So we have to examine ourselves. We have to judge ourselves so that hindi tayo maging unworthy o maging guilty doon sa paglapastangan, doon sa body and the blood of the Lord. But if we judge ourselves rightly, we would not be judged. But when we are judged, we are disciplined by the Lord so that we will not be condemned along with the world. So then, my brethren, when you come together to eat, wait for one another. See, it's not common. Hindi ito na parang ano-anong seremonyas lang. If anyone is hungry, let him eat at home so that you will not come together for judgment. The remaining matters I will arrange when I come, sabi ni Paul. Okay? So, tingnan natin dito, yung sinabi dito kanina na
Whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and the blood of the Lord. So, tingnan natin sa Hebrews 10:23 to 31. Hebrews 10, verse 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Kaya hindi natin kaya kung hindi ang Panginoon na siyang faithful, ang siyang gumaganap sa atin, sa ating paglakad sa holiness. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. So when we are gathered together as a church, as a body ng Panginoon, bilang body of the Lord, a holy temple growing in holiness, sabi rito, let us stimulate one another to love and good deeds. Ano yung opposite ng love and good deeds? Makikita natin dito. Not forsaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. If we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a terrifying expectation of judgment and the fury of a fire which will consume the adversaries. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much severer punishment do you think he will deserve who has trampled underfoot the Son of God and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified and has insulted the Spirit of grace. Dito sinasabihan ni Paul na meron na kayo nakakasalamuha sa church na nilalapastangan yung kabanalan ng Panginoon. They are not repentant, and they regard the blood of the covenant by which they were sanctified as unholy. They regarded it as unclean. They regard it as unclean, unholy. That's the meaning of that. And has insulted the Spirit of grace. For we know him who said, vengeance is mine, I will repay. And again, the Lord will judge his people. The Lord will judge his people. It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. Sa case ng Corinthians na sinabi ni Paul kanina, dito, sabi niya, dahil sabi niya, when you treat the Lord's Supper as unholy, sabi rito, he who eats and drinks judgment to himself, for he does not judge the body rightly. Tinawag ang body of Christ to live as one body, as a body of Christ, as one. Members of the body of Christ. Tinawag sila na lumakad sa kabanalan. Kung iniinsulto nila yung blood of the covenant, sabi rito, many among you are weak and sick, and a number, they die, they sleep. Disciplined by the Lord. Sa mga Corinthians, sinabi ni Paul, mayroon nangyari sa kanila. Okay? Huwag na nating antayin sa atin. Sabi ni Paul dito sa 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 2, paano ba natin natatrato na unclean yung blood ng covenant? The blood of Christ. 1 Corinthians 5, 1 to 2. It is actually reported that there is immorality among you, Corinthians. Sabi ni Paul, among you. Meron bang immorality among ICC? And immorality, ito kakaiba pa ang kaso dito, and immorality of such kind as does not exist even among the Gentiles. That someone has his father's wife. May sexual relationship siya hindi sa nanay niya ito, actually stepmother niya pa to.
Okay? That someone has his father's wife. You have become arrogant. You have not mourned instead. So that one who had done this deed would be removed from your midst. Yun ang holiness ng body ng Panginoon. They do not welcome, they do not tolerate yung mga abuso sa biyaya ng Panginoon, at ang mga yun ay they treat unholy yung blood of Christ, and then namumuhay lang sa kasalanan. They come here and they even practice the Lord's Supper. Sabi ni Paul, kapag ka hindi nyo pinapansin yan, dito, ay hindi, ayahan mo lang siya. Hindi pa naman kasi siya mature na Christian. Ha? Sabi rito, kapag tinotolerate nyo yan, and you do not preach against it, you are becoming arrogant, and you have not mourned instead. Isa yan na i-consider natin sa ating pag-examine sa ating mga sarili. Meron ba tayong kino-compromise, tinotolerate? Una, sa ating sarili. Pangalawa, sa ating kapwa Kristiyano. Sabi ni Paul dito, 1 Corinthians 5:9-13, I wrote you in my letter not to associate with immoral people. Sino yung immoral people na yon? I did not at all mean, hindi ko ibig sabihin, sabi ni Paul, the immoral people of this world, or with the covetous, swindlers, or with idolaters, for then you would have to go out of the world. We are called out of the world, and we are in the world, but we are sent into the world. But we are not of the world. Sabi niya, I did not at all mean with the immoral people of this world, or with the covetous, swindlers, or with idolaters, then you would have to go out of the world. But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother if he is an immoral person, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or a swindler. Not even to eat. How about eating with the Lord's Supper? Not even to eat with such one. For what have I to do with judging outsiders? Doon sa labas, sabi niya, hindi ko big sabihin na hindi nyo sila makakasalamuha. Nakakasakay mo kasama sa, sumakay ka ng tricycle, yung tricycle driver, hindi naman Christian, hindi naman tinawag na sa kabanalan sa Panginoon. O nagtitinda ka, yung mabebentahan mo, puro mga unbelievers, mga ano. Sabi niya, I am not talking. Sabi niya, when I say not to associate with immoral people, I did not mean at all with the immoral people of the world. Yung association, ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung gawa nila. Nakaka-associate mo sila, nakakasama mo sa palengke, nakasama mo sa building sa shopping mall, pero hindi mo pinapamuhay yung katulad ng pamumuhay nila. So, yun ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Hindi na natin ginagawa yung gawa ng mundo. Pero sabi niya, yung immoral people inside the church do not even eat with such a one. See, napaka-stricto ng tingin ng Panginoon sa holiness ng body. Not only personal, kundi as a corporate body of Christ, ito ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang ating attitude towards holiness. Ito yung purity na ginagawa sa atin ng Holy Spirit para sa Panginoon. So sabi niya, but those who are outside, God judges. Remove the wicked men from among yourselves. Galatians chapter 5. Hindi lamang doon sa mga naka-associate na nakakasama dito na hindi nila ipinapamuhay yung pagkakatawag sa Panginoon, kundi within the body ng Panginoon ito. Galatians 5:13-15. You were called to freedom, brethren. Only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Sino yung in-address niya?
brethren, yung body niya. Okay? Alam nyo, tayo, nagkakasama lang tayo sa fellowship dito ng Sunday na exercise lang ba? Andun ba yung love natin sa bawat isa? According to the Word of God? O hindi, pupunta lang ako dun, basta naka-attend ako, okay na. Meron ba tayong purpose? To serve and love one another. But through love, serve one another. For the whole law is fulfilled in one word, in the statement, you shall love your neighbor as yourself. As a church, yun ang commandment ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lang yung business natin sa labas. Kung saan ipamuhay natin yung law word of God na yan. Kung hindi, here, ano application niya? Sabi niya, but if you bite and devour one another. Ano ba ibig sabihin niya if you bite and devour one another? Mas gusto ko kayo magbigay ng example niyan eh. Ano sa pagkaintindi niyo yung, pagkaintindi niyo yung biting and devouring one another? I need a volunteer. Ha? Siraan, ano pa? Chismis, ano pa? Kampi-kampi. Minsan, may narinig akong klase ng disease. Tinanong ko si Mrs., hindi ko alam kung ano yun ah. Alam niyo yung lupus? Yung lupus pala, yung immune system mo, siya mismo nagkokos ng disease. Bumabaligtad siya, kinakalaban niya yung sarili mo, imbis na i-defend ka niya. Ito. Imagine, yung body of Christ na may lupus. Kinakagat niya yung sarili niya. It bites and devour one another. Pag may division, kampi-kampi, there is no love to serve one another, chismisan, siraan, hindi binubuhat yung kahinaan ng bawat isa, maraming application. Dapat patuloy yung meditation natin sa Panginoon. Lord, how do I live? Teach me how to live pa. More. Gustong-gusto natin yung expression na pa-more. Ano yun? Sana more. Sana all. Mga ganong-ganong expression. Pero yung holiness, hiningi ba natin sa Panginoon yan? More pa more? Hindi ko alam eh. Hindi ako makasakay dun sa ano nyo eh. we don't know, hindi tayo conscious kung minsan yung mga ginagawa natin, maybe we are already biting and devouring the body ng Panginoon. Yung hindi natin in-exercise kung ano yung gagawin natin na sinasabi ng Panginoon, how to love, to stimulate one another, to love each other, to teach one another, to encourage one another. Ano ang opposite nun? Hindi nilalabanan mo yung yung sa Panginoon. 1 Corinthians 12, verses 20 to 27. But now there are many members, but one body. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Or again, the head to the feet, I have no need of you. Alam niyo ito, pagmamalaki. Kahit wala ka o kahit yung napakaliit ng turing mo sa ibang mga kapatiran dito na, alam nyo, mahilig tayo eh. Kung minsan, okay, hindi naman masama yung may core group, sila lang yung magkakakilala. Pero kung nane-neglect natin, nabigyan ng pansin yung iba, kung meron tayong partiality, na kung tingnan natin, siyempre, parang sa church kung minsan, may mga churches na ganun daw, ewan ko kung meron dito. May mga class, may higher class, lower class, merong ano. Tapos yung mga low class, pag nagkasakit, bibing ka na lang padala mo. Pero pag high class, pag nagkasakit, padala mo roses. Meron ba tayong ganun? Come on! Sabi rito, the eye cannot say to the hand, I have no need of you, or again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, it is much truer that the members of the body which seem to be weaker are necessary. See,
Iba yung doctrine ng holiness ng Panginoon kaysa sa tao. Sa atin, marumi yung kuko, hindi bale na. Hindi naman nakikita, nakasapatos naman ako. Pero sa Lord, kahit nakatago yung kuko na akala mo unnecessary, walang silbi, lilinisin mo yung kuko. Tama? Yung mga babae, kaya naglilinis ng kuko sa paa kasi yung nakasandal sila, hindi nakakover yung shoes. Yung mga lalaki, hindi gano'n naglilinis ng kuko kasi takip naman, hindi nakikita. You know what I mean? Hindi natin napapansin yung mga bagay-bagay na unnecessary. Meron tayong parang tingin sa kapwa nating Kristiyano dito. Tinawag tayo as a body of Christ, a holy temple, growing as a holy temple of the Lord, wherein the Holy Spirit dwells among us and within us. On the contrary, yung weaker, sila yung necessary. And those members of the body which we deem less honorable, on this we bestow more abundant honor. Amen? Marami yan times na nagiging guilty tayo sa ganyan. Siyempre, kailangan lagi yung mga speakers lang dito at saka yung mga i-honor natin. Yung mga kapatiran natin na ano lang naman yan, hindi na natin gaano binibigyan ng honor. I'm not saying na masama yung hindi mo napansin. I'm not saying. But I want you can measure it in your heart. That's very, very personal na kayo ang nakakaalam niyan. Amen? Kayo ang nakakaalam. Hindi yung kung hindi mo napansin, hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi ganun lang. Kasimple. Okay? And these members of the body which we deem less honorable, on this we bestow more abundant honor. Our less presentable members become much more presentable. Kaya nga, sabi rito, whereas our more presentable members have no need of it, but God has so composed the body, giving more abundant honor to that member which lack. Kung sino yung akala nating mahina, hindi mo pinapansin, not the worth the pansin, sabi ng Panginoon, yan ang i-honor mo. Because ang point dito, that is my member, sabi ng Panginoon. That is my body and you are a member of that body. It is holy unto the Lord. So that there may be no division in the body. May social classes and division, no? That there be no division in the body, but that the members may have, layo. That the members may have the same care for one another. The same care. May mga naririnig ako sa ibang churches, nababasa ko rin yan, nagre-research ako kuminsan kung ano yung comment dun sa mga Facebook, pagkano, nagre-research din ako anong problema sa ibang churches. Ang mga problema daw nila sa ibang churches, kapag yung giver, malaking magbigay, ang nagkasakit, lahat punta. Lahat punta. Wala namang masama doon. Amen? Pero kapag yung bulok na kuko, ang may sakit, walang pupunta para maglagay man lang ng ano yung pinapahid na liquid? Yung panlinis, tapos kakaskasin na ganun para luminis? Cuticle remover man lang, kahit yun lang man lang sana. Wala. Pero kapag yung giver, malaking giver at saka ang magkasakit, kandarapa yan sa pagpapakita. Hindi ko minamasama yung pupunta doon. Hindi ko rin minamasama yung hindi ka nakapunta doon sa You know your heart. This is what I'm saying. You know your heart. Personal nyong i-judge yan kasi sabi kanina, binasa natin, examine yourselves. Examine yourselves before you partake of the Lord's Supper. Baka nagkakasala na kayo sa body ng Panginoon. Nabasa yun natin kanina. And if one member suffers, all the members suffer with it. If one member is honored, all the members rejoice with it.
Now, you are Christ's body and individually members of it. Ano yung diniin niya dito? Now, you are Christ's body. Holiness. Sa body ng Panginoon. Yung wickedness personally at saka in the body, yung pamumuhay, patuloy na pamumuhay sa ganun, it cannot be tolerated. Sabi ni Paul, do not even eat which one. The second one na diniscuss natin, yung body ng Panginoon. Do not bite and devour. Instead, you stimulate one another with love. How to love and how to serve one another. Yun ang commandment sa atin ng Panginoon, walking in holiness. You continue on meditating, studying the Scripture. Sa patungkol sa kabanalan, it's not a minor doctrine. Sabi ng Panginoon, kung binabaliwala mo to, you insult the Spirit of grace. And you treat as unholy the blood of Christ, which is poured out for our sins, for our sanctification. Amen? God bless you po. MC? Patuloy ko na. So let us proceed now with the breaking of the bread. Nasaan ito? Kakanta? Okay. Ang galing ko. May we request everyone to please stand po. At tayo po ay umawit. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus.
Atin pong basahin ang 1 Corinthians 23 to 32. Ay 27 to 32. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body and blood of the Lord. But a man must examine himself, and in so doing he is to eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks judgment to himself, if he does not judge the body rightly. For this reason, many among you are weak and sick, and a number sleep. But if we judge ourselves rightly, we would not be judged. But when we are judged, we are disciplined by the Lord, so that we will not be condemned along with the world. Hebrews chapter 10, 28 to 31. Anyone who has set aside the law of Moses dies without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much severer punishment do you think he will deserve, who has trampled underfoot the Son of God, and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified, and has insulted the Spirit of grace? For we know him who said, "Vengeance is mine, I will repay," and again, "The Lord will judge his people." It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. Paano? Let us confess before the Lord. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He descended into hell. On the 3rd day, he rose from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Bago po tayo magpatuloy sa breaking of the bread, let us pause for a while at yung nabasa natin kaninang scripture, let us examine ourselves. Confess natin sa Panginoon ang ating mga paglapastangan, ating mga kasalanan sa Panginoon. Confess natin ang ating pagkukulang sa paglakad, pananampalataya sa sinabi niya sa atin tungkol sa kabanalan. Let us have a minute to pray. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father, for thy loving kindness and great mercies to us through Christ Jesus. Amen. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 34. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay pa tayong kumain.
In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Let us drink. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for thou hast given us forgiveness through Christ Jesus. We confess, Lord, that Christ is the only way. There's no other way that men can come before thy presence except through him. Maraming salamat, Ama, sa pagkakatawag mo sa amin into holiness. Thank you sa presence mo, by thy Holy Spirit, Panginoon. You are creating in us the image of Jesus, thy beloved Son. We thank you for thy presence din sa aming buhay at sa buhay din ng iyong iglesia. We thank you in Jesus' name. Amen. Let us be seated.